Okay, wag kang mag-alala. For now, gagawa muna ako ng guide. Okay? Kasi pinangako ko yung guide. Naka-record ako kanina. Kaso hindi ko gusto yung quality kasi ayoko ng ganong turo na hindi siya masyadong detail kasi nag-TR kami nun. Gusto ko ngayon, walang ginagawa. Thank you sa pag-follow, tol. Thank you sa mga nagpa-follow sa akin, sa mga nagtatap-tap mga tol. Thank you. Guys, if mag-make sense yung turo ko ngayon, if feeling nyo maganda, please drop a heart me ha. Yun lang naman, share nyo yung live or follow nyo ako. Yun lang yung inihiling ko, tol. Thank you sa inyo. Thank you sa nagpa-follow sa akin ha. Thank you sa mga nagtatap-tap. Tol, habang nagumagawa tayo ng guide, please patap-tap. Sa mga tropa natin dyan, palike nung live ko. Thank you mga tol. Thank you sa mga nagtatap-tap. Nakikita ko kayo guys. Okay? Umpisa na tayo. Solo PvE. Ito yung PvE mo pag wala kang kasama. Okay? Solo PvE. Or pwede mo itong gamitin pag may ka-party ka. Pero more like para sa'yo talaga to. Yung ikaw, solo grind. Okay? Okay? Always natin i-max to. Okay? Increase recuperative power kasi HP yan. Pagkakaalam ko, HP o tama. Tapos recovery. Okay? And then, ito, endure. Ito, for compliance lang lalagyan natin siya. Kasi kailangan 40 over 40. Okay, para makaproceed tayo sa next page. Okay, sa mga gusto mag-screenshot, screenshot nyo na. Okay, or antayin nyo yung upload ko mamaya. Next, dito tayo. Ang daming, ito yung isa sa mga pinaka-super important natin. Itong passive na to. Permanently increases max HP by 3,000. Tapos reduces holy damage taken by 30%. Okay? Pampakunat. Providence. Okay, yung Providence, nagagrant siya ng 15% Demon Rest and Holy Rest for 220 seconds. Important buff din siya, guys. Lalo na tong Auto Guard. Okay, during the effect, there's a 25% chance to be immune to P damage for 60 seconds. So, 20% chance na may immune ka sa physical damage. Okay? So, pag nakabuff ka nito, tas naglalast yun ng 60 seconds. Okay? So, kumukunat yung pali. Okay? Requires shield to be equipped. Again, kailangan ang weapon natin one-handed spear. Okay? Yung may shield. Sacrifice paladin, yun lang. Okay? Walang iba. Okay? Tapos, lagyan natin ng 5, yung Demon Bane. Ito naman, damage to. Okay? When attacked by undead or demon monster gains, okay, pag di-attack tayo ng undead or demon, nagkakaroon ka ng 25 extra base speed def. Okay, nakikita nyo. Tapos, gains, base attack. Hindi siya masyadong importante guys, kaya nilalagay natin 5. Okay, pwede ko rin i-10. I think i-10 ko siya mamaya, pero tingnan muna natin, okay? Kasi itong, minsan, yung mga skill tree guys, merong mga prerequisites yan. Okay, merong mga skill na hindi mo malalearn pag hindi mo na-learn to. Okay, so pwede nating i-slow walk yan, okay? Ito, napaka-important spear mastery since gumagamit tayo ng spear. Okay, ito dapat ma-unlock natin to. Ito guys, aggro. Okay, aggro. So, kailangan maglagay tayo nitong smite. Okay, ito level 3 lang to. Okay, ito max. Actually, pwede hindi rin to max kasi solo PvE lang naman, but sige, i-3 muna natin guys. Titignan natin sa baba. Okay, titignan natin sa baba. Pwede naman natin, okay, kailangan natin siya gano'n. 37 pa lang. So, i-max na lang natin to. 39. Okay. Dagdagan natin tong isa. Demon Bane. Okay. Pwede naman nating ulitin yun. Okay. Ito, Crushing Roar. Ito yung nagtatanggal ng control immunity. Yung mga CC. Okay. I mean, crowd control. Yun yung tinatanggal niya. So, nagkakaroon ka ng control immunity. Pero may cooldown to guys ha. Okay, ito quick slide, ito yung dash natin. Nakikita nyo nagda-dash tayo. Ito yon. Okay, and then dito, spear quicken, pinaka-important to unlock sacrifice. Okay, spear quicken, binibigyan ka nito ng sa loob ng 120 seconds, dadaglagan ka niya ng 445% attack speed, crit by 20, flee by 20. Okay, yun yung buff niya. Flee, sa mga hindi nakakaalam sa larong to, yun yung dodge sa ibang MMO. Okay, thank you sa mga nagpa-follow, tol. Thank you sa mga nagtatap-tap habang nagtuturo tayo. I-record ko to guys. Currently naka-record. So, i-upload ko rin siya. So, stay tuned. Okay, tapos ito ang puso ng sacrifice paladin. Okay, sacrifice. Okay, sa mga hindi nakakaalam guys, na-discuss ko na to before but i-discuss ko na lang siya since nasa skill tayo. Okay, ang ginagawa nito, ito force neutral, yung damage natin, nakikita nyo, tapos kino-convert niya yung percentage ng HP mo papunta sa damage. Okay? Percentage ng HP mo papuntang damage. Meaning, habang tumataas yung HP mo, lalong tumataas yung damage mo.
Okay. Tapos ang ano lang naman yan, normal attack to guys ha, normal attack, basic attack. Okay. And then, ang ano naman dito tol is, ini-ignore niya yung flee. Okay? P-dep but does not bypass refinement P-dep. Okay, hindi niya nababypass yung ano. Ito, in-dep kasi yung iba yung tinuturo lang is yung damage. Okay? Ito, in-dep na turo. Ini-ignore niya yung flee. So, hindi nagmi-miss ang sacrifice paladin. Okay, hindi siya nagmi-miss. Tapos, ini-ignore niya yung equipment P-def. Yung nakalagay sa equipment. Okay? Pero hindi niya binabypass yung refinement P-def tsaka damage reduction effects. So, gumagana against sacrifice paladin yung damage reduction tsaka refinement P-def. Refinement P-def. Okay? Tapos, isa to guys sa pinaka-important na dapat yung malaman. Sacrifice paladin, sinabi ko na yun sa card guide ko. Sasabihin ko ulit dito para sa mga hindi pa nakapanood. Okay? Size-based and race-based damage modifier does not work. Meaning, hindi gumagana yung Hydra, Scale Worker. Okay? Race and size. Okay? Hindi siya gumagana. Yun lang yung mga example ng race and size. Okay? Ang gumagana sa atin element cards, pero ako personally hindi pa ako gumagamit nun kasi bottleneck tayo sa cards guys. Focus kayo sa cards na pang-defense. Okay? Pang-defense at HP. Okay? Sacrifice. And then ito, Fortitude. Isa sa mga pinaka-important passives natin na dagdagan tayo ng HP percentage saka P-damage percentage. Okay? Kailangan always max yan. Okay? Kahit anong build max dapat yan. Okay, kung makikita nyo, since solo PvE tayo, ang dami pa natin pwedeng ilagay. So, ima-max natin yung battle chant. Okay, battle chant, RNG to. Okay, pwedeng lumabas yung mas mataas na stats. RNG yan, pero since PvE tayo, kailangan natin yun. Okay, so meron pa tayong points. Ima-max natin to. Okay, max natin tong Demon Bane. Ano pa ba pwede natin i-ups? Usually kasi pinaglalagay ko na lang yan, lagyan natin siya ng isang devotion. Okay, lagyan na lang din natin ito for situational purposes. Etong dalawang to, hindi na siya masyadong needed pag solo PvE lang. Lalagyan lang natin for point allocation. Okay? Okay. Bali, ang sacrifice build, ang main damage mo is yung sacrifice lang mismo. Okay, settings natin. And again guys, this is PvE. Okay, PvE, solo PvE. Okay, papakita ko sa inyo kung paano yung manual tsaka yung auto. Okay? Okay. Okay, taunt. Lagay natin yung taunt in case na kailangan yung mag-taunt. Tapos lagay natin yung mga buffs. Okay, lagay natin lahat ng buffs. Mga pinipindot na buffs. Dito. Okay. Kailangan i-turn off. Okay, wait lang turn off natin. Okay. Lagi kasing naka-on yun. Okay, balik tayo dito. Guys, pwede nyo lang ilagay dito. Okay, pwede kayong maglagay dito ng horong. Depende. Pag nag-drag kayo para makita nyo. But, for now, okay na muna yan. Teka lang, baka may namimiss ako Ito. Okay. Minsan nilalagay ko to. Hindi naman kailangan. Minsan nilalagay ko yung Sacri dito. Yung Sacri. Ang tagal kasi minsan mag-proc nung Sacri. So pinipindot-pindot ko na lang yan bawat cooldown. Hindi naman kasi talaga, wala nang cooldown yan. Pipindutin nyo na lang. Dapat always siya na-activate. Okay, sa auto settings naman natin tol, yung iba naglalagay sila nitong auto guard. In my opinion, wag. Kasi yung casting niyan, nade-delay yung palo. Sayang naman, yung parang animation niya. Okay, yung ilalagay nyo lang dito is ito. Guys, again, hindi nyo kailangan mag-agree sa akin. Pag feeling nyo tama sila, okay, tama sila. Okay, kasi ang explanation ko lang naman dyan, tol, 60 seconds naman meron ka dyan. Hindi mo siya kailangang i-auto. Okay, masasanay ka na lang na always mo siyang pipindutin. Hello baby cookie. Thank you sa pag-send ng heart me. Okay? Ayan yung auto. Okay, ito yung manual. Okay, again, tapos na tayo sa solo PvE. Okay, solo PvE. Then, War PvP. Papangalanan natin to para more reflect. Hindi. Since okay siya, reflect na. Huwag na tayo madaming arte. Again, no BS na guide. Kung ano yung kailangan yung marinig, yun na. Okay? Walang madaming arte. Okay? Dito sa first job, same pa rin kanina guys. Yung pa rin yung i-ups natin. Pareho lang naman doon na magkakatalo sa last page. Okay? Tsaka sa second page. Lagay lang natin itong mga to. Itong dalawa, Magnum Break tsaka Bash.
para lang makompleto natin yung 40. Okay, para makamove tayo sa next page. Dito, again, Fate, napaka-important, Providence, Auto Guard. In-explain ko na siya sa PvE, so hindi ko na-explain ano yung ano niya. Okay? Okay, ito yung major pagkakaiba pag PvP na tol. Kumukuha tayo ng Gloria, so kailangan natin kunin to. Holy Cross at Grand Cross para ma-unlock natin yung Gloria Domini. Okay, pamakikita nyo mamaya yan. Up natin to. Max pa din to. Kunin natin yung Smite. Ito kasi guys, hindi kasi siya talaga totally kailangan. It's just that, ito kasi hatred multiplier. Aggro to eh. Wala namang taunt yung Paladin. Sa alam ko, hindi gumagana yung taunt sa PvP. But kailangan natin siyang i-ups kasi merong prerequisite na skill. Okay. Ito yung second page, tsaka itong Spear Mastery, huwag natin kakalimutan. Okay, screenshot nyo guys. If gusto nyo screenshot, reflect build to. Okay, Gloria Domini. Ito yung sinasabi ko guys. Game changer to sa PvP. Okay, again, late nilang ginawa to. Yung mga nag-upload yun, hindi naman ako nag-take credit. Bahala sila. Pero I think baka nakadaan sila sa stream or anything. May Gloria Domini tayo, okay? Dahil sa Immobilize. PvP tol. Ang Immobilize, hindi siya makakagalaw. Parang may nagda-drop dyan na cross, tapos hindi siya makakagalaw. Chances lang yun. Pero pag hindi yun nag-proc, okay? Pag hindi yun nag-proc, meron pa rin 40% slow. Okay, so makakahabol kayo, makaka-crowd control kayo. Okay? Wait lang dyan ha. Wait lang. Focus muna tayo dito. Okay, Fortitude, always max. Gaya ng sabi ko, dahil sa HP percentage, P damage reduction. P damage, M damage reduction. Okay? By 12%. Kunin lang natin itong mga usual crushing roar, quick slide. And then, ito, yung heart ng natin, reflect. Okay, para sa mga nagtatanong kanina, ba't hindi ako nag-i-squidget tol? Para sa akin, kaya kong kunin yung crit sa ibang bagay. Okay? Hindi ko kailangan ng squidget. For me, hindi ko kailangan ng squidget for my build. P damage percentage ng Skull Archer ako. Pinaliwanag ko yun sa card guide ko. Okay, bakit? Ito na naman dahil sa P damage modules will be reduced by 50% every time naka-reflect shield ka. Okay, imagine if super baba ng P damage mo, mababawasan pa ng 50%, aray ko. Okay? Aray ko. So yun, parang wala ka na halos damage. Okay? Shield reflect. And then, kunin natin yung Gloria. 5, try natin. If kakasya. Yung matitira guys, ilalagay natin sa battle enchant. Okay? Ayan yung PvP natin. Ayan yung PvP build natin. Reflect. Dalawa yung PvP build ko, reflect and max devotion. Thank you Cookie for the gift. Thank you for the rose. Thank you baby Cookie. Thank you. Okay, doon na tayo sa reflect. Ang gagawin natin ulit, yung rotation ng skill nyo. Okay, pag war guys, always nakalagay yung Gloria Domini ko dito. Ini-spam ko yan. Mabilis yung cooldown yan guys. Nagtatab-tab ako Gloria. Okay, kung sino yung hahabulin, sino yung crowd control, 20 base level sa user, mararay ko. Pero okay lang, patience lang. Tanda mo lang, Ray, lahat kayo sabay-sabay. So, walang lugi. Okay? TS lang. Okay, and then, tanggalin natin itong mga to. Manual to tol Manual. Yung ako, ipapractice ko soon. Yung naka-manual yung basic attack ko. It's just that mas gusto ko siyang naka-auto ngayon para mabilis talaga yung pindot. Okay? Try natin. Experiment ko yon sa ibang araw, guys. I-update ko na lang kayo, okay? Ayoko magturo ng hindi ko pa trinay. Okay? Gusto ko accurate talaga yung turo ko sa inyo. Okay? Dito, guys, sa slot na to, lagyan nyo siya ng horong. Non-negotiable yun, sight. Kailangan nyo ng sight para sa mga nag-i-inb. Okay? Kailangan nyo yun. Kasi minsan tatakbuhan kayo mag-i-inb. Kailangan nyo yun. Okay? Horong dito. Hindi kasi siya nakasuot ng horong, so it's okay. Pero may horong to sa bag, sure ako. Akin tong account na to dati. Okay, ito, and then yung tatlong buffs ulit, lagay natin dyan. At lang, reflect pala muna. Okay, reflect. And then, tira natin, 60 seconds cooldown. Ito, 220 seconds. So, hindi ko siya kailangang ilagay sa main page ng manual ko, guys. So, auto guard na lang ilalagay ko. And then, itong endure na buffs, hindi ko siya na-explain kanina. I think, okay, itong buff na to, binibigyan enters endure state, okay, plus 10 MDEP. Tapos ito, won't be interrupted when it taking a hit and won't be affected by knockback. Okay, so anti-CC siya na knockback. Okay, hindi na-interrupt yung always ka makaka-sacrifice or spear quicken.
Okay? Yan, ito yung manual nyo plus horong. Okay? Medyo mahaba yung mga videos ko kasi may mga explanation, so bear with me guys. Okay, ito yung gagawin natin. Ganun pa rin, hindi nagbabago. Okay, ito. Okay, wag nyo lang kakalimutan mag-buff. Okay, wag nyo lang kalimutan mag-buff. Hindi ko talaga siya ilalagay. Hindi ko talaga ilalagay sa auto yung mga buff. Okay, kasi ang tagal nun, panay ka race ng spear mo, hindi ka nakakapalo, hindi mo nasusulit yung sacrifice. Okay, tapos na tayo sa reflect build. Okay, pupunta naman tayo sa MVP TR. Okay, reset ulit natin. Mahal mo naman, Lord. Saray ko. Sige. Okay lang. Gawin na lang natin for the content. Okay. Gusto ko makikita nyo talaga, no BS, na ito yung ginagamit. Okay. Para tayo nagbe-build ng parang sabay-sabay tayo nagbe-build ng mga accounts nyo. Okay. First page, same pa din. Okay. Itong tatlong to, max. And then, for compliance lang, lagay natin to. Para lang maabot natin yung 40, level 5, level 5. Okay, yung mga importante pa din, huwag nyo kakalimutan, Faith, Providence, Auto Guard, Riding. Itong Riding guys, by the way, pag MVP TR, minsan hindi ko minamax. Okay, pero sige, for this lang, max muna natin. Okay, lagay natin dito 5 or 6 siguro. Okay. Okay, taka lang napindot ko yung Okay. Tapos might, wag kakalimutan para ma-unlock to. Dito guys, MVP TR. Bakit kanina level 3 lang, dito level 5? Dahil sa hatred multiplier. Okay, may mga nakita ko nung baguhan ako, hindi nila tinuturo to na i-max nyo to pag nag-MVP kayo. Okay, guys, ang Paladin, meron tayong damage sa MVP, PvE. Pero yung pinaka-important natin is yung damage taken, healing taken for TR, team rewards. Okay? So, kailangan almost sa inyo palagi yung aggro kung kaya. Okay? So, yun. Ito guys, itong build na to, ako lang to, based sa almost 2 months na paglalaro ko ng RO, sa pag-aaral ko, tinatry ko i-test lahat. Tinuturo ko lahat sa inyo guys, walang gatekeeping, okay? Ito yung natin. And then, punta tayo dito, max devotion ako dito. Alam niyo kung bakit? Para makuha ko lahat ng aggro. Okay, tingnan natin. Hindi kasi siya pwede pag hindi max. Ito rin, isa to. Sarili ko lang siyang natutunan, okay? Give their hatred against monster reduced by 90% reduced, transferred to the Crusader, applied the devotion. So, napupunta sa inyo yung hatred. Okay, tinatry ko sa MVP yan, gumagana, malakas yung aggro. Okay, tapos ito fortitude. Yung usual lang natin per quicken, huwag kakalimutan, trigger sacrifice, crushing roar, quick slide. Okay, may sobra pa tayo dyan, so lagay natin dito. And then i-max natin pa. Demon Bane. And then yung sobra is dito. Okay? I think lahat na yun okay na. Ito hindi ko to nilalagay pag PvE. Okay, again kasi merong mga yan. Ito, babawasan yung P damage mo. Ito attack speed yata. Okay? But also reduces movement speed and attack speed. So hindi ko yan nilalagay. Okay, pag PvE. Okay? Maybe someday magde-defending aura tayo, pero sa stage na to ng game, I think hindi siya gamit. Okay, ayun ang ating MVP TR. MVP TR kasi focused sa TR. Okay, getting the aggro. Yun yung kailangan. Okay, so balik tayo sa manual ulit. Okay, sumilip yung pangit kong kapatid. Huwag niyo pansinin. Pangit yun. Okay, dito. Lagay natin dito yung provoke. Okay, yung taunt. Okay, pinaka-important yan. Tapos lagay natin tong smite. Para sa mga hindi nakakaalam guys, ang provoke mas kumakagat pag nagsaspam kayo ng smite. Okay? And then dahil dun sa kanina sa passive na nilagay natin, ay, auto pala to. Wait, sorry. Sorry, nasa auto ko. Sorry. Okay, ulitan natin. Dito, taunt, tapos lagay natin yung smite. Okay, spam nyo yung smite, taunt. Okay, mas malaking chance makuha nyo yung aggro, mas stay sa inyo yung aggro. Devotion, sasaluhin natin yung hatred at damage papunta dun sa DPS natin or kakampi para mapunta sa yung damage taken. Gets? Okay, since mas kaya natin siyang tangkihin, with that logic, I think mas effective siya. Okay, and then yung usual natin na buffs, auto guard. Okay, lagay natin to. And then tong battle enchant. Personal preference ko na nasa harap yung battle enchant kasi nakakalimutan kong pindutin yan.
Okay? Tapos dito sa pangalawang page, lagay natin yung Providence. Okay? Tapos pag feeling nyo ang bagal nung sacrifice, ilagay nyo lang dito. Okay, Spear Quicken, lagay nyo na lang dito. Okay, sa auto settings naman tol, gaya ng dati, hindi ako maglalagay ng ibang kahit ano, sacrifice. Ay, mali. Basic attack. Okay. Feeling ko, okay, may mali ako kanina tol. Wait lang. Lutang tayo tol, I'm sorry. Ito dapat, basic attack, Spear Quicken, tapos sacrifice. Okay? Okay. So, yun. Okay na to. Okay na to. And then dito, edit lang natin, I think hindi ko nalagay sa auto. Okay naman pala. Akala ko lutang ako. Lutang pa rin pala. Akala ko lang hindi. Okay, punta tayo doon sa next build natin, Devotion. Okay, Devotion naman na gera. Kala nga, ayaw magpa-change eh. Okay, panggera naman na Devotion type. Okay, ito personally, Dimension Drill ko siya ginagamit. So, papangalanan natin siyang Dimension Drill. Okay, D-Devo. Okay, bakit ako nagde-devotion sa Dimension Drill? Unlike kasi ng GL tsaka Imperium Overrun, guys, yung poprotektahan mo 3 or 4 na tao lang. Compact yung space yung papalo sa'yo. More or less 3 lang. Okay? More or less 3 lang. So, hindi siya ganun kasakit sa'yo. Okay? Usual lang ulit. Kaya ako nagde-devotion, guys. Again, Paladin is not a DPS. Oo, may damage tayo, pero i-prioritize nyo yung sustainability. Dapat buhay yung party nyo. Okay? I don't know if nanonood kayo ng tier cap. Hindi pataasan technically ng damage doon. Yung pinakahuling ma-wipe, sila panalo. Okay? Yun yung understanding ko ng PvP, tol. Given na may damage talaga tayo, ang tanong is kaya mo bang mabuhay para ma-deal yung damage na yun. Okay? Next page tayo. Okay, Fate ulit. Yung mga important, Providence, Auto Guard, Riding. Okay din to na minamax kasi para mabilis panghabol. Spear Mastery. Okay, nakuha na natin yung mga important. Smite ulit para makuha natin to. 3 lang, guys, para ma-activate lang yung Fortitude. Okay, lagay tayo dito. Guys, again, PvP. May Gloria Domini pa rin tayo, tol. May Gloria Domini pa rin tayo, so kailangan natin yung Holy Cross at Grand Cross kahit hindi naman natin ginagamit. Okay, I think okay na siya. Punta tayo dito sa Gloria, gawin natin 5, at least 5. Crushing Roar. Guys, pag nagbi-build ako ng inuuna ko tong mga essentials, okay? And then Spear Quicken ulit. Sacrifice, level 5, Devotion. Okay, Devotion. I think hindi ito kasi ito kailangan. Okay. Targets selected by Crusaders Devotion have their hatred against monsters kasi. Monsters. Okay. With the hatred transfer to the I think wala pang aggro ang PvP. Kung tama ako ha. Kung tama ako, hindi natin kailangan yung sympathy. Okay, Fortitude. Okay. And then, dito na mapupunta yung iba. Okay. Hindi ako kumuha ng sympathy dito kasi PvP to. Okay, kailangan natin yung Gloria Domini. Okay. And then punta naman tayo sa manual and auto, guys. Again, hindi ko nilalagay yung taunt. Hindi ko nilalagay yung taunt kasi wala namang taunt sa PvP. Okay, personal preference, battle chant. Dito, guys, sa panglima, Horong. Okay, sight Horong. Hindi ko na lang siya kasi hindi ko pa na-equip. But Horong dyan. Okay, Horong. Sight. Okay, and then punta tayo sa Gloria Domini yung lagi kong nilalagay dito, tol, since siya yung pinakamadalas kong i-cast. Gloria Domini, and then yung iba buffs. Okay, iba buffs. Hindi ako naka-reflect build pag naka-devotion. Okay, hindi ako naka-reflect build. Kulang sa skill points. Okay, lagay natin to rito. Devotion. Napaka-important. Devotion. Since sa kanya nagre-revolve yung build. And then ilagay natin yung Endure. Okay, next page. Ayusin natin. Lagay lang natin yung mga matatagal. Matatagal naman ito. Matagal naman yung buff niyan. Ito ilalagay ko lang kahit naka-auto yan. Minsan nagpapasawa yung sacrifice, ilagay din natin yan sa manual. Okay yan. Ito again, guys, sight ng Horong, okay? Para nakikita nyo yung invisible. Non-negotiable, kailangan may Horong tayo. Unless makakuha na tayo ng Maya Purple, which is wala pa yata tayo. Okay, I don't know if nakaloot na yung may-ari nito.
Okay, sa auto settings gano'n ulit, hindi ako naglalagay ng kahit anong buff dito, Spear Quicken lang. Okay, tapos Sacrifice. Okay, para hindi ka channeling ng cast, nakakapalo ka. Okay? Okay guys, sa total lang nagawa natin solo PvE, reflect damage PvP, MVP TR PvE, devotion, ito yung para sa dimension drill ko. Kadalasan naka-devotion build ako sa dimension drill. Okay, again, trust your FS full support, trust your DPS. Huwag tayong masyadong magpaka-DPS pag PvP. Pwede ma-replay na to, Solve, follow mo ko yung sa YT. Kaya ako dito nag-tutorial kasi nare-record yung live, auto-record. Ida-download ko lang, ika-cut ko lang, wala nang edit tol, wala nang mga thumbnail na 500k damage, walang ganun. Rekta turo o ano lang gusto nyo marinig. If gusto nyo ng ganun tol, no BS. Okay? Tol, Engineer Teen, nasa right channel ka. Okay? Yung Paladin ko na main, ito nabenta na kasi to. Yung Paladin ko na main, pari yon. Pangalawang araw pa lang today. Hindi, unang araw today. Kasi madaling araw ko siya change class. Okay? Na-recap natin, 4 sa ngayon. Okay? Continuous yung patch, continuous yung nerfs, yung buffs. I-update natin to. Pero for now, ito lang yung kailangan nyo.